Tay, pakiusap. Huwag kang pumunta mamaya. Tingnan mo, ang mga kamay mo, pati hangin dito sa sala ay dudumihan. Iyan ang mensaheng ipinadala sa akin ng anak kong si Mike bago magsimula ang Christmas party namin. Abot kamay niya ang pagdating ni Mr. Manuel San Jose, isang bilyonaryo at kingmaker sa syudad, ang taong pinaniniwalaan niyang magliligtas sa kanyang kumpanya na nakatungtong na sa bingit ng pagkalugi. Takot siyang mapahiya siya sa alta sosyedad dahil sa mga kamay kong gaspang na gaspang, puno ng kalyo at may bahid ng semento at putik, mixture. Nakakainis isipin, pero hindi niya alam na sa tabi lang ng kinakalawang kong lata ng polish, may isang luma at punit-punit na kahon na naglalaman ng tseke na may halagang 30 milyong piso, 30,000, at ang susi sa pinaka-eksklusibong penthouse sa Maynila. Iyon ang regalo na plano kong ibigay sa kanya para bayaran lahat ng utang niya. Pero nang dumating ang mensaheng iyon, isinilid ko pabalik ang tseke. Sa halip, tinawagan ko ang abogado ko para gumawa ng ibang kontrata. Isang kontrata para bilhin ang buhay pinansyal ng sarili kong anak. Hindi ninyo siguro mahuhulaan ang katapusan ng party ngayong gabi dahil ang VIP guest na pinaghihintay ng nakaluhod ng anak ko ay siya mismong taong tanging yumuyukod para halikan ang marumi kong kamay. Pero para maintindihan kung bakit kayang kunin ng isang ama ang lahat mula sa kanyang anak sa gabi ng Pasko, kailangan nating balikan ang 2 oras bago dumating ang bagyo. Sa oras na iyon, sa loob ng luma naming bahay, tanging ang inosenteng kaba ng isang matanda at isang pamilyar na amoy lang ang nananaig. Amoy ng shoe polish. Iyan ang amoy ng respeto. Nakaupo ako sa lumang leather na silya sa sulok ng sala, maingat na pinakintab gamit ang horsehair brush, ang nag-iisa kong sapatos na baka, ang natira sa akin noong ako'y construction magnate pa. Ngayon ay bisperas ng Pasko, ang pinakasagradong gabi ng taon para sa ating mga Filipino. Sa labas, ang aming baryo sa Tondo ay umaalingaw-ngaw sa malakas na tunog ng Paskong kanta at amoy ng puto at bibingka. Pero sa bahay na ito, tanging ang tunog lang ng brush at ang tik-tak ng lumang orasan ang naririnig. Hindi ko alintana ang kalungkutan. Nasasanay na ako simula noong kunin si Nena, ang asawa ko, ng Diyos 10 taon na ang nakalipas. Ang tanging nagpapabilis ng tibok ng puso kong ito ay ang isipin ang hapunan ngayong gabi. Makikita ko na si Mike, ang anak ko, at si Bea, ang mahal kong manugang, kasama, kung pahihintulutan ng Diyos, ang balita tungkol sa isang magiging apo. Benito, matanda ka na, pero may dating ka pa rin, sabi ko sa sarili ko, habang pinagmamasdan ang mukha kong puno ng guhit sa salamin. Nakasuot ako ng perpektong plansyadong puting polo kahit na medyo punit na ang kwelyo. Naglagay ako ng mura pero malinis na kolon. Sa hapagkainan, nakalagay ng taimtim sa tabi ng litrato ni Nena ang luma at punit na kahon ng sapatos. Punong-puno iyon ng brown tape. Mukha itong pangit, parang kinuha lang sa basurahan, pero pinagmamasdan ko ito ng puno ng pagmamahal. Iyon ang sorpresang regalo. Iyon ang huling brick na gusto kong ilagay sa pundasyon ng buhay ng anak ko. Ang telepono sa mesa ay biglang nag-vibrate ng malakas. Ang tunog ng mensahe ay naging matinis, sinisira ang sagradong katahimikan. Ngumiti ako. Sigurado, si Mike iyon, ang batang iyon, sobrang nag-aalala. Baka nagtatanong kung may taxi na ako o baka advance na pagbati. Grabe, laging maalalahanin ng bata, katulad ng nanay niya. Isinuot ko ang salamin ko. Nangangatog ng kaunti ang mga kamay ko dahil sa edad at kaba. Umilaw ang screen. Ang ngiti sa labi ko ay namatay. Nagyelo. Nagkahiwa-hiwalay. Mahabang mensahe. Hindi ito pagbati. Hindi ito masayang emoticon. Bawat letra ay parang pako na direktang pinukpok sa mata ko. Message mula kay Mike. Tay, alam kong natapos mo na ang proseso sa pagbili ng mansion sa Alabang para sa amin. Nagpapasalamat po kami. Pero tatay, may mahalagang bagay. Ngayong gabi, sasalubungin namin si Mr. San Jose, ang presidente ng pinakamalaking real estate group sa syudad. Ito ay pagkakataon ng buhay o kamatayan para sa kumpanya ko. Tay, huwag ka pong pumunta, pakiusap. Tama si Bea.
Ang style mo at ang mga kamay mo ay mukhang cheap talaga. Hindi bagay sa eleganteng setting na ito. Kung magpapakita ka na ganyan ang suot, mamimaliitin ni Mr. San Jose ang level ko. Magkita na lang tayo pagkatapos ng party. Iwan mo na lang sa guard ang susi ng bagong bahay. Pakiusap. Huwag mo akong ipahiya. Binasa ko ng pangalawang beses. Pagkatapos pangatlo. Cheap. Tinawag niya akong cheap. Dumulas ang telepono sa kamay ko. Bumagsak sa lumang alpombra. Pero hindi ko narinig ang ingay. Ang tenga ko ay umiikot. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa likod ko. Mas malamig pa kaysa sa hangin at niebe sa tuktok ng bundok apo. Huwag mo akong ipahiya, bulong ko. Ang boses ko ay nagkahiwa-hiwalay na parang graba na nadurog sa semento. Panginoon, tulungan mo. Tiningnan ko ang damit na kapaplantsa ko lang, tiningnan ko ang bagong kinintab na sapatos, at tiningnan ko ang kahon ng sapatos na may tape sa mesa. Sa matanda kong inisip kong papasok ako sa Marangyang Mansion, ang bahay na pinagbentahan ko ng 3 kong retirement lot, para lang mabili para sa kanya. Inisip ko si Mike na yakap-yakap ako ng mahigpit, si Bea na nagsiserbe ng alak, at sabay naming bubuksan ang pangit na kahon ng sapatos na ito para pumutok sa kaligayahan. Pero hindi. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal, hindi isang suntok sa sikmura. Ang anak ko, ang tanging dugo ko sa mundo, ay ipinagbabawal akong pumasok sa bisperas ng Pasko. Hindi dahil abala siya, kundi dahil nahihiya siya. Takot siya na dudumihan ng mga kamay ko ang puting tablecloth niya. Takot siya na mananatili ang amoy ng pawis ng nakaraan sa mamahaling crystal glass niya. Ang galit ay nagsimulang mag-apoy. Hindi ang biglaang galit ng bata. Ito ang galit ng isang matandang lobo na kinagat sa paa ng sarili niyang pack. Mabagal itong nag-aapoy, mainit at masakit hanggang sa loob ng sikmura ko. Dinampot ko ang telepono. Ang screen ay may maliit na lamat. Tiningnan ko ang mga salitang pakiusap sa dulo ng mensahe. Ang peking paggalang na iyon ay mas malupit pa kaysa sa isang insulto. Tumayo ako. Naglakad patungo sa bintana at tiningnan ang gabi. Ang mga ilaw ng Pasko na kumikislap sa bahay ng kapitbahay ay parang nang-iinsulto sa akin. Gusto mo ng class, Mike? Bulong ko sa kawalan, ang mga mata ko ay nag-aapoy, pero tuyo. Gusto mong salubungin si Santiago? Sige. Ituturo sa iyo ni tatay kung ano ang tunay na class. Isang sakit sa dibdib ang tumama sa akin. Pinipilit akong kumapit sa braso ng Silya. Kailangan kong huminga ng malalim. Ang doktor ay nagbabala sa akin na iwasan ang matinding emosyon. Ang puso ko ay matanda na. Ito ay parang concrete pump na nagtrabaho ng buong lakas sa nakaraang 50 taon. Itinaas ko ang 2 kong kamay sa harap ng mukha ko. Sa ilalim ng madilaw na ilaw, mukha silang 2 magaspang na mapa ng lupa, mga kamay na puno ng kalyo. Oo, pangit ang mga kamay ko. Ang balat ay makapal na parang kalabaw, nag-crack sa malalim na mga guhit na walang cream ang makakagamot. Ang mga buko ko ay malalaki, magaspang, deformed dahil sa paghawak ng kutsara, martilyo, at pagbubuhat ng sako ng semento simula noong 12 taong gulang pa lang ako. May puting peklat na dumadaloy sa kahabaan, mga marka ng bakal at nahulog na ladrilyo. Ang mga kuko ko, kahit na maikli at maingat na sinipilyo gamit ang lemon, ay laging may kulay abo dahil sa kalk at putik na nakabaon ng malalim. Nena, tingnan mo ito, sabi ko sa litrato ng asawa ko sa altar na basag ang boses. Ang ginto mong anak, hinahamak ang mga kamay na ito. Naalala ko ang lumang panahon noong bata pa si Mike. Bawat gabi, pag uwi ko mula sa trabaho, gusto kong haplusin ang ulo niya, pero iniiwas ko ang kamay ko dahil sa takot na magasgas ang malambot na balat ng anak ko. Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Hinaluko ang dugo ko sa semento para itayo ang mga skyscraper sa Maynila na may tanging layunin, na ang mga kamay ni Mike ay hindi kailanman hahawak sa pala. Gusto ko na ang mga kamay niya ay hahawak ng ballpen, libro, wine glass, manibela ng kotse. Nagtagumpay ako. Ang mga kamay niya ay malambot ngayon, maputi, at may maayos na kuko. At ngayon, ang malalambot na kamay na iyon ay nagpapadala sa akin ng mensahe para paalisin ako sa buhay niya. Isang marupok at hangal na ray of hope ang kumislap sa isip ko. Posible ba? Posible ba na kinuha ni Bea ang telepono ni Mike para ipadala ang mensahe? Baka napilitan lang ang anak ko?
Mahina ang karakter ni Mike pero mahal niya ako. Pinindot ko ang call button. Nagring ng 1, 2, 3. Hello? Ang boses ni Mike ay bumulong, nagmamadali, kasabay ng ingay ng mga plato at may naguutos sa likuran. Mike, nanginginig ang boses ko, hindi maitago ang sakit. Kadarating lang ni tatay ng mensahe. May mali ba anak? Ngayon, ang bisperas ng Pasko. Ang kabilang linya ay nanahimik ng 1 segundo. Ang 1 segundong iyon ay kasing haba ng 1 siglo. Walang mali, tatay, sabi ni Mike. Ang boses niya ay naging hising sa pagitan ng ngipin, parang sinasadyang magsalita ng mahina para hindi siya marinig ng asawa niya. Tama si Bea, alam mo na, laging nagkukwento ka tungkol sa pagiging tagahalo ng semento, kumakain ng tacos na may asin, pinagtatawanan ka ng mga tao. Si Santiago ay alta sosyedad. Hindi siya gusto sa mga kwentong iyon. Pero ako ang tatay mo. Alam ko, pinutol ako ni Mike. Ang boses niya ay naging magagalitin. Pero ngayong gabi ay napakahalaga, tatay. Kailangan ko ang kontratang ito para mabayaran ang utang. Gusto mo ba na malunod ako sa utang? Natanggap mo ba ang regalong pinadala ko? 1 bote ng masarap na tequila. Inumin mo na lang sa bahay, tatay. Iwan mo ang susi ng bagong bahay sa guard. Dadaan ako para kunin bukas. I love you. Tut, tut, tut. Binaba niya. I love you. Ang 2 salitang iyon ay parang isang pagdura. Hindi siya napilitan, kusa niya iyon. Siya ay isang duwag. Handa siyang ibenta ang dignidad ng matanda niyang tatay kapalit ng isang pagsang-ayon ni Santiago. Ang sakit na dati ay sumasakit sa puso ko ay biglang lumamig. Nagkristal ito sa isang matalim na blok ng yelo. Tiningnan ko ulit ang sarili ko sa salamin. Ang tao sa salamin ay hindi na umiiyak. Ngumiti siya. Isang baluktot, mapait na ngiti, pero puno ng kaliwanagan. Naalala ko noong nakaraang linggo, noong dinala ako ni Mike para tingnan ang mansion sa Alabang. Hindi siya tumigil sa pagpuri sa fireplace, sa pool. Ang tingin niya sa akin noon ay hindi pagmamahal. Ito ang tingin ng isang pating na nakakakita ng masarap na biktima. Tinitingnan niya ang wallet ko. Tay, matanda ka na. Bakit mo pa kailangan tumira sa ganoong kalaking bahay? Hayaan mo na lang kaming lumipat ni Bea para alagaan ka. Alagaan ako, kasinungalingan. Gusto nila akong ipasok sa isang home for the aged o ikulong sa service room pagkatapos kong ilipat ang ari-arian sa kanila. Masyado akong nabulag sa pag-ibig sa pamilya, pero ang tawag na yon ay gumaling sa bulag kong mata. Bumalik ako sa hapagkainan, nakatingin ng matindi sa mga kamay kong may kalyo. Isinara ko ang mga kamay ko sa kamao, nag-crack ang mga buto. Itinayo ng mga kamay na ito ang isang buong kapalaran mula sa wala. At ngayong gabi, kailangan gawin ng mga kamay na ito ang huling bagay. Sirain ang bulok na pundasyon na hindi ko sinasadyang inalagaan sa loob ng 30 taon. Inilapit ko ang silya at umupo sa harap ng kahon ng sapatos. Kung may titingin mula sa labas, iisipin nila na planong iregalo ng matandang sinayli na ito ang isang lumang sapatos sa anak niya. Ang kahon ay may batik ng alikabok. Ang mga sulok ay gastado, binalot ng murang brown packing tape. Pero ito ang unang aral tungkol sa kayamanan na natutunan ko sa mga negosyante sa Makati. Ang mga taong tunay na mayayaman ay hindi kailanman naglalagay ng pera sa mga bagay na mukhang pera. Sa Pilipinas na ito na puno ng kidnapping at pagnanakaw, ang ostentasyon ay isang imbitasyon sa kamatayan. Maingat kong tinanggal ang tape. Sa loob, sa ilalim ng mga patong ng lumang dyaryo, may 2 bagay na maaaring magbago ng lubusan sa buhay ng isang tao. Una, ang manodyo ng mga susi ng penthouse sa 25th floor ng isang tore sa BGC. Ang pinakamahal na lugar ng apartment kung saan sa pagbukas mo lang ng bintana, makikita mo na ang buong syudad na kumikinang na parang naligo sa ginto. Binili ko ito ng palihim na may intensyong ibigay kay Mike para magkaroon siya ng kapital, para magkaroon siya ng posisyon at maitaas ang mukha niya sa buhay nang hindi kailangang magpakumbaba sa pamilya ng asawa niya. Pangalawa, isang bank check na nagkakahalaga ng 30,000, 30 milyong piso. Sa cash, ang pera na kinuha ko sa retirement fund ko
at sa pagbenta ng huling stocks ko. 30 milyong piso, bulong ko. Ang halagang ito ay sapat na para bayaran ni Mike ang lahat ng utang niya, buhayin ang maliit na construction company na iyon na naghihingalo, at kahit bumili ng respeto ng mayabang na si Bea. Plano kong dalhin ang kahong ito, ilagay sa banquet table niya. Inisip ko ang mukha ni Bea na nandidiri sa pagkakita sa maruming kahon at pagkatapos ay lalabas ang mata niya na parang suso sa pagkakita sa mga numero sa tseke. Gusto ko silang bigyan ng aral. Huwag husgahan ang libro sa cover nito. Pero ngayon, nagbago na ang kahulugan ng aral. Isinara ko ang takip ng kahon. Idinikit ko ulit ng tape eksakto kung paano ito dati. Mukha ulit itong walang silbing piraso ng basura. Huwag kang pumunta. Ang mga salita ni Mike ay umalingaw-ngaw sa ulo ko. Mukha kang cheap, tatay. Sige, anak. Pupunta si tatay. Pupunta si tatay eksakto kung paano mo ako inilarawan. Isang matandang probinsyano, mahirap na may dalang basurang regalo. Bibigyan kita ng gusto mo. Tumayo ako at pumunta sa kwarto. Sa halip na ang pinakamagandang damit na inihanda ko, binuksan ko ang aparador at kinuha ang pinakalumang damit. Ang leather jacket na may punit-punit na balikat na ginagamit ko sa pag-supervise ng mga obra. 10 taon na ang nakalipas, ang mga sapatos na may batik ng tuyong pintura. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako ang respetadong si Don Benito. Sa salamin, may isang matandang mahirap at naghihirap na construction worker. Kinuha ko ang kahon ng sapatos at inilagay sa ilalim ng braso ko. Naramdaman ko ang bigat nito. Hindi ito ang bigat ng pera kundi ang bigat ng isang sentensya. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Atay Mercado Reyes, ang matandang abogado Soro, at kasama ko rin sa inuman sa loob ng maraming taon. Cardo, ano ang ginagawa mo? Tanong ko na may malamig na boses. Roberto, naghahanda para kumain ng pabo. Maligayang Pasko. Bakit? Huwag mo akong batiin muna. Kailangan mong gumawa ng isang bagay ngayon. Ngayon sa bisperas ng Pasko. Matanda? Makinig ka ng mabuti, sabi ko na binigkas ng malinaw ang bawat salita. Naaalala mo ba ang incobrable debt file ng kumpanya ni Mike na ipinakita mo sa akin noong nakaraang linggo? Ang utang na 6 na milyong piso, 6,000 sa BDO Metrobank. Gusto kong bilhin ang utang na yon. Naalala ko. Malapit na siyang malugi. Bakit? Babayaran mo ba para sa kanya? Hindi, pinutol ko siya. Isang malupit na ngiti ang nabuo sa labi ko. Hindi ko ito babayaran para sa kanya. Gusto kong bilhin. Gusto kong maging creditor niya. Gusto ko na ang mga papel na iyon ay magdala ng pangalan ko. Magbabayad ako ng cash. Gawin mo na. Triple ang honorarium. Ano ang plano mong gawin? Tanong ni Cardo na puno ng pagtataka ang boses. Plano kong pumunta sa isang party, sagot ko habang tinitingnan ang orasan. 7:00 na ng gabi at kailangan kong magdala ng extra na regalo kung sakali natanggihan ang pangunahing regalong ito. Ibaba ko ang tawag. Hindi ko hinintay na sumagot si Cardo. Alam kong gagawin niya dahil gusto niya ang pera at kinamumuhian din niya ang kayabangan ni Bea. Umalis ako sa bahay. Ang hangin ng gabi ng Disyembre ay tumama sa mukha ko ng malamig. Maingat kong isinara ang pinto, hinahaplos ang doorknob ng luma kong bahay sa huling pagkakataon. Ito ay isang lugar na nag-iingat ng pagmamahal. Pero sa lugar na pupuntahan ko, kalkulasyon lang ang naroon. Sumakay ako sa lumang owner-type jeep ko, model 1998. Ang makina ay umalingaw-ngaw ng magaspang, umubo, at naglabas ng ulap ng itim na usok. Ang luxury car ko ay nanatili sa garahe. Ngayon, sa truck ako ng baboy, gaya ng laging tawag ni Bea dito. Tara na, matandang kabayo. Hinaplos ko ang manibela. Ngayong gabi, magtuturo tayo sa mga bata ng isang aral tungkol sa pundasyon. Ang jeep ay sumugod sa gabi, dala ang isang amang namatay at isang hukom na kakapanganak lang. Nagmaneho ako sa lumang jeep sa mga iluminadong kalye ng Maynila sa bisperas ng Pasko. Ang syudad na ito ay maganda na parang nakakasilaw na babae pero malupit. Ang telepono ko ay kumonekta sa Bluetooth speaker ng kotse. Ang boses ni Cardo ay umalingaw-ngaw. Mukha siyang nagmamadali pero puno ng emosyon. Ang abogadong ito ay umaamoy ng pera at dugo nang mas mabilis kaysa sa isang buwitre. Benito,
Sabi ni Cardo na may tunog ng teklio sa likuran. Nakontak ko na ang branch manager ng BDO Metrobank. Swerte ka dahil gusto ring alisin ng lalaking yon ang toxic debt package na ito bago matapos ang taon. Pero, sigurado ka ba? 6 na milyong piso plus penalties para sa delay. Itatapon mo ba ang pera sa bintana? Hindi ko itinatapon ang pera, Cardo. Sagot ko na nakatingin sa traffic. Ang mga kamay ko ay humawak ng mahigpit sa manibela na may gastadong leather. Bibili ako ng renda, leash. Kailangang paamuhin ang ligaw na kabayo. Sige boss, ang mga dokumento ng debt assignment ay darating sa iyo sa email sa loob ng 5 minuto. Sa legal, simula alas 8 ngayong gabi, ikaw ang nag-iisang creditor ng Mike and Partners Construction. May karapatan kang kumuha ng ari-arian, i-freeze ang mga account kahit kunin ang brief na suot niya. Pagkumpleto ko na may tuyong boses. Salamat. Ipadala mo sa akin ang digital copy sa telepono ko. Kailangan ko itong gamitin bilang Christmas card. In-disconnect ko. Isang malamig na pakiramdam ng kapangyarihan ang pumasok sa puso ko. Hindi nito dala ang init ng pagmamahal ng ama, pero nagdala ito ng kapayapaan. Kung hindi maituturo ng pagmamahal sa anak ko ang maging tao, ang mga utang ang magtuturo sa kanya. Itinabi ko ang kotse sandali para tingnan ang email. Ding. Dumating ang notification. Kumpirmasyon ng paglilipat ng karapatan ng nagpapautang. Binuksan ko ang attachment. Nakita ko ang electronic signature ko sa tabi ng pulang selyo ng bangko. Tiningnan ko ang pangalan ng may utang, Miguel Rodriguez, Mike. Huwag mong sisihin si tatay sa pagiging malupit, anak, bulong ko sa nagniningning na screen ng telepono. Nagtuturo lang ako sa iyo ng aral tungkol sa responsibilidad, ang bagay na tinakasan mo sa loob ng 30 taon. Tinapakan ko ang accelerator. Ang kotse ay umalingaw-ngaw na naglalabas ng itim na usok. Sumugod patungo sa Alabang, Chef Forbes Park. Ang subdivision ng mga mayayaman kung saan naglalaro ang anak ko na parang isang prinsipe sa isang castle ng buhangin. Ang lugar ng Alabang ay lumabas sa harap ng mga mata ko na may matataas na pader, puno ng baging at security cameras, kumikislap na parang mata ng mga beast sa gabi. Ito ay ibang mundo. Ang mundo na itinayo ko sa pamamagitan ng pawis ko, pero hindi ako kailanman naging bahagi. Ipinark ko ang luma kong owner-type jeep sa mismong harap ng pangunahing pinto ng mansion numero 28, ang bahay na ito. Ako mismo ang pumili ng mga materyales. Bawat marble slab ng sahig ay dumaan sa inspeksyon ko, pero ngayong gabi, mukha itong nakakatakot na kakaiba. Isang fleet ng supercars ang nakakalat na sa front yard. Mercedes, BMW, Audi. Nagniningning, marangya. Ang jeep ko na puno ng alikabok at batik ng pintura ay mukhang isang scabby toad na nawala sa gitna ng mga swan. Isang malaking guard na nakasuot ng itim na suit ang lumapit, hinahampas ang bintana ng kotse ko. Tiningnan niya ako ng may paghamak. Ang tingin na nakalaan para sa mga delivery boy o tubero na dumarating ng late. Hoy! Matanda, sabi niya nang ibaba ko ang bintana. Ang entrance para sa mga supplier ay nasa likod. Ito ay para sa mga VIP guest. Umalis ka na ngayon bago ko tawagan ng pulis. Tiningnan ko siya. Gusto kong tumawa sa mukha niya at sabihin, "Tiyama ako ang bumili ng lupa na ito, pero naalala ko ang role ko. Ngayong gabi, ako si Benito ang mahirap. Patawarin mo ako, binata," sabi ko na nagkukunwari na may nanginginig na boses. Ako ang tatay ni Mike. Dinala ko ang isang regalo ng Pasko. Ang guard ay nagtaas ng kilay, tiningnan ang luma kong damit at pagkatapos ay ang kahon ng sapatos na may tape na yakap-yakap ko. Nagpakawala siya ng mapanuksong tawa. Ang tatay ng boss kong si Mike? Nagbiro ka ba? Ang boss ko ay nakasuot ng Armani at mukha kang kakagaling lang sa debris. Pero kung totoo kang tatay, nag-iwan na ng instruction si Sir Mike. Binuksan niya ang notebook niya na dumaraan ang hinlalaki niya sa list. Narito. Kung may dumating na matanda sa isang jeep, sabihin mo na dumaan sa likod. Ang entrance para sa servitude at kusina. Lubos na ipinagbabawal na papasukin siya sa pangunahing lobby. May order iyan mula sa anak mo. Servitude. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa ulo ko na parang isang mace. Hindi lang ipinagbawal ng anak ko ang party, ibinaba niya ako sa level ng mga katulong.
Gusto niya akong itago na parang itinatago ang isang batik. Naiintindihan ko. Tumango ako na nilulunok ang mapait na buhol sa lalamunan ko. Ang likod na pinto, salamat binata. Nag-reverse ako, dumaan sa gilid na iskinita ng bahay. Ang daan ay maputik dahil hindi pa natutuyo ng lubusan ng ulan kaninang hapon. Nag-crack ang mga gulong ko sa putik. Nagpark ako sa tabi ng malalaking trash bin. Ang amoy ng masarap na pagkain ay lumabas mula sa kusina na humalo sa amoy ng basura. Ito ang lugar na inilaan ng anak ko para sa akin ngayong gabi. Bumaba ako sa kotse. Yakap-yakap ng mahigpit ang kahon ng sapatos sa dibdib ko. Ang malamig na hangin ay pumasok sa manipis kong jacket. Tumingin ako sa bintana ng sala, nagniningning sa mga crystal chandelier. Nakita ko ang mga anino ni Mike at Bea na nagtatawanan, nagtutoast ng masaya. Sige, tumawa pa kayo. Bulong ko. Ang mga hakbang ko ay mabigat na lumalapit sa pinto ng kusina. Tingnan natin kung makakaya ninyong tumawa pa kapag gumuho na ang pundasyon. Tinulak ko ang pinto ng kusina at pumasok. Ang hangin ay mainit at puno ng amoy ng spices. Rosemary, inihaw na bawang, inihaw na pabo. Isang grupo ng mga chef na inupahan ng abala sa paghahanda ng mga masarap na pagkain. Walang pumansin sa akin. Inisip nila na ako ay isang delivery boy o isang matandang janitor. Nanatili ako sa sulok kung nasaan ang mga sako ng patatas. Sinusubukang gawin ang sarili ko na mas maliit hanggat maaari. Ang pinto na kumokonekta sa kusina at sa sala ay bahagyang nakabukas. Malinaw kong naririnig ang mga tunog ng paraiso sa kabilang panig. Soft jazz music, ang tinkle ng mga baso, clean, at ang malakas na boses ni Bea. Kayo na ang bahala. Malapit na si Santiago. Ang boses niya ay matinis, puno ng kayabangan. Ay, kung tungkol sa bahay lang, hindi kayo maniniwala. Ang mga magulang ko, sina Mr. at Mrs. Garcia, ay kailangang magtrabaho ng husto para tulungan kaming bilhin ang mansion na ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahon ng sapatos. Sinungaling. Ang mga magulang niya ay mga fanfaron. Mas marami silang utang kaysa kay Mike. Hindi sila naglagay ni isang sentimo. At kumusta ang father-in-law mo, Bea? Tanong ng ibang boses ng babae. Narinig ko na maraming taon na siya sa construction. Sigurado marami rin siyang pera. Ay, pakiusap. Nagpakawala si Bea ng tawa. Isang tawa na parang tunog ng paghasa ng kutsilyo. Ang matandang iyon, albanyil lang siya, friend. Buong araw siyang marumi sa lime at mixture, laging amoy semento. Mahigpit kong ipinagbawal na tumapak siya dito ngayon. Isipin mo na lang kung makita siya ni Mr. San Jose na humahawak sa wine glass ko gamit ang mga kamay niyang may crack. Ang dumi. Tama! Ang boses ni Mike ay tumunog. Ang boses niya ay mahina, nakikisabay lang sa asawa niya. Ang tatay ko, sobrang old-fashioned niya, hindi bagay sa level namin. Mas mabuti na lang na manatili siya sa bahay. Naramdaman ko na parang may pumipisa sa puso ko. Narinig ko ang kasabihan, hindi hinahamak ng anak ang mahirap na magulang. Pero ngayon, narinig ko ang sarili kong anak na tinatawag akong madumi. Ang mga kalyo sa kamay ko ay biglang sumakit. Hindi sumasakit dahil sa trabaho, sumasakit dahil sa humiliation. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Ang mga kamay na ito ang nagdala kay Mike noong bagong panganak pa lang. Ang mga kamay na ito ang nagprotekta sa kanya sa pambubugbog ng mga bully. Binilang ng mga kamay na ito ang bawat piso para bilhan siya ng una niyang bisikleta. At ngayon, ito ay isang maduming bagay na kailangan itago. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng inihaw na sibuyas ay tumama sa ilong ko. Hindi ako dapat umiyak. Ang luha ng matanda ay ang pinakawalang silbi sa mundo. Kailangan ko ng lucidity. Kailangan ko ng kalupitan. Umalis ako sa dilim na lumalapit sa gitnang island ng kusina. Inilagay ko ang kahon ng sapatos sa ibabaw ng malinis na puting marble. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng sala. Pumasok si Mike na may hawak na walang laman na bote ng alak. Tumatawa siya at may sinasabi, pero namatay agad ang ngiti niya nang makita ako. Tatay! Ang mukha ni Mike ay naging pula mula sa pula. At pagkatapos ay maputlang puti sa isang iglap. Nahulog ang cork ng alak sa sahig. Tumingin siya ng kinakabahan sa likuran niya.
Takot na makita siya ng sinuman at mabilis na isinara ang pinto. Sumugod sa akin na parang isang magnanakaw na nahuli infraganti. Ano ang ginagawa mo dito? Sininghal niya na bumulong pero puno ng panik. Nagpadala na ako ng mensahe. Gusto mo bang sirain ang buhay ko? Tiningnan niya ang luma kong damit, ang sapatos kong may batik ng pintura at sa mata niya ay lumabas ang isang hindi maitatagong pagkamuhi. Dinala ko ang regalo, sabi ko na may kakatuwang kalmado na boses. Itinuro ko ang kahon ng sapatos sa mesa. Hindi mo ako pinapasok sa pangunahing pinto. Pumasok ako sa likuran na parang isang tapat na aso. Anong regalo ang sinasabi mo sa sandaling ito, Mike? Tinanggal niya ito sa isang siko. Hindi man lang siya nag-abala na tingnan ang kahon. Umalis ka, tatay. Malapit na si Santiago. Sobrang demanding siya. Kung makita ka niya dito na ganyan ang suot, iisipin niya na may mapagkumbaba akong pinagmulan. Mawawala sa akin ang kontrata. Naiintindihan mo ba? Mapagkumbaba? Ngumiti ako ng may paghamak. Nagmula ka sa similya ng isang albanyil, Mike. Gusto mo bang itanggi ang mga ugat mo para magsuot ng hiniram na suit? Tumahimik ka! Sumabog si Mike na pula ang mukha sa galit. Ano ang alam mo sa negosyo? Lumipas na ang panahon mo. Ngayon ay panahon na ng relasyon, ng imahe. Umalis ka na ngayon. Nasaan ang mga susi ng bagong bahay? Ibigay mo sa akin at umalis ka na. Ang mga susi ay nasa kahon. Nagkasinungaling ako. Ang susi ng mansion na ito ay nasa bulsa ko. Sa kahon ay ang mga susi ng penthouse. Kukunin na sana ni Mike ang kahon nang biglang bumukas ulit ang pinto ng kusina. Sa pagkakataong ito, si Bea naman. Pumasok siya na may nagniningning na evening gown, isang kuwintas ng pekeng perlas sa leeg. Alam kong peke iyon dahil alam ko ang presyo ng totoo. Sisigaw sana siya sa staff pero nagyelo siya nang makita ako. Ay Diyos ko! Bulalas ni Bea na tinatakpan ng ilong niya na parang naamoy lang niya ang isang imburnal. Mike, bakit siya nandito? Nangako ka na aayusin mo ito. Naglakad siya hanggang sa tumayo sa tabi ng asawa niya, bumubuo ng isang alyansa laban sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may ganap na pagkamuhi. Suegro, father-in-law. Sabi ni Bea na may matamis, pero puno ng daga na boses. Nagpapasalamat kami sa iyo na ikaw ang nag-anak kay Mike, pero ngayong gabi ay isang party ng alta sosyedad. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo ba nakikita na mukha kang nawawalang pulubi? Pakiusap, magkaroon ka ng kaunting dignidad at umalis ka na dito. Tiningnan ko si Bea. Pagkatapos, tiningnan ko si Mike. Inaasahan ko na magsasalita ang anak ko para ipagtanggol ang tatay niya. Inaasahan ko na sasabihin niya, huwag mong kausapin ng ganyan ang tatay ko. Pero hindi. Ibaba lang ni Mike ang ulo niya na iniiwasan ang tingin ko. Umalis ka na tatay, bulong ni Mike. Umalis ka para sa ikabubuti namin. Ang katahimikan ay bumalot sa kusina. Ang tanging naririnig lang ay ang hiss ng oven. Ang puso ko ay opisyal na nagyelo. Ang huling sinulid ng pagmamahal ay naputol. Sige, sabi ko. Aalis ako pero nagdala ako ng regalo. Tanggapin ninyo man lang ang intensyon ko. Itinulak ko ang kahon ng sapatos patungo sa kanila. Tiningnan ni Bea ang kahon ng may mata ng daga, ang pangit, deformed na kahon ng karton na nakadikit ng cheap na brown tape ay nakalagay ng taimtim sa mesa ng marble na nagkakahalaga ng milyon na mukhang hindi talaga bagay. Ano ito? Gumawa si Bea ng mukha na kinukuha ang sulok ng kahon gamit ang dalawang daliri na parang isang patay na daga. Binalot mo ba ang regalo sa basura? Ano ang nasa loob nito? Lumang puto o sintasan na galing sa probinsya? Ito ang pundasyon para sa inyong kinabukasan, sabi ko. Buksan ninyo. Kalimutan mo na. Iwinagayway ni Bea ang kamay niya. Lumingon siya sa katulong na nanginginig sa sulok. Maria, dalhin mo ang trash bin dito. Teka Bea, sabi ni Mike na mahina. Hayaan mo akong tingnan. Tingnan mo kung anong tingnan. Sigaw ni Bea sa asawa niya. Iniisip mo ba na dadalhin ang maruming kahon na iyon sa sala para pagtawanan tayo ni Santiago? Itapon mo. Ang mga bagay ng mahirap ay istorbo lang sa bahay. Kinuha niya ang kahon sa kamay ni Mike. Hindi ako huminga. Sa sandaling iyon, ang oras ay parang bumagal.
30,000 cash. Mga susi ng penthouse sa 25th floor. Pagkakataon na magbago ang buhay. Financial freedom. Lahat iyon ay nasa kamay ni Bea. Kailangan lang niyang punitin ang tape na iyon. Isang galaw lang ng curiosity, pero tinakpan ng kayabangan ang mga mata niya. Tinakpan ng vanity ang mga tenga niya. Umalis ka sa paningin ko, bulong ni Bea. At pagkatapos, inihagis niya ang kahon sa malaking smart stainless steel trash bin. Ang takip ay automatikong bumukas. Nilulunok ang kahon at pagkatapos ay nagsara na may malamig na click. Nahulog ang kahon sa gitna ng mga balat ng lobster, buto ng manok at maruming napkin. Tapos na. Inalog ni Bea ang mga kamay niya na parang nag-aalis ng alikabok. Lumingon siya sa akin na nakangiti ng may tagumpay. Ayan, kita mo, iyan ang lugar ng regalong ito. At ngayon, iniimbitahan kitang sundan iyon. Iniimbitahan kitang lumabas. Tiningnan ko ang trash bin. Hindi ako nakaramdam ng awa para sa pera. Nakaramdam ako ng relief. Binigyan ako ng Diyos ng huling senyales. Hindi nila ito deserve. Hindi sila deserve ni isang sentimo. Mahusay, tumango ako. Isang kakatwang ngiti ang namukadkad sa labi ko. Salamat, Manugang. Tinulungan mo lang akong gawin ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Anong desisyon? Umalis sa probinsya para mag-alaga ng manok? Nanukso si Bea. Hindi ako sumagot. Ang desisyon na itapon ng basura. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell ng pangunahing pinto. Isang melodious, solemne na doorbell. Damn! Dumating na si Santiago. Nagpanik si Mike. Bea, salubungin mo siya agad. At ano ang gagawin natin sa matandang ito? Itinuro ako ni Bea. Walang oras para ilabas siya sa kotse. Makikita siya ni Santiago. Tumingin si Mike sa paligid at ang tingin niya ay tumigil sa maliit na pantry, bodega, sa tabi ng refrigerator. Doon sa loob. Sumugod si Mike, itinutulak ako patungo sa masikip na bodega ng mga groceries. Pumasok ka diyan at magtago. Huwag kang gumawa ng kahit anong ingay. Hintayin mo na pumasok si Santiago sa salon at palabasin kita sa likurang pinto. Malakas niya akong itinulak papasok. Hindi ako lumaban. Hayaan kong itulak niya ako sa dilim. Clack. Ang tunog ng deadbolt sa labas ay umalingaw-ngaw. Nakakulong ako sa mismong bahay na binili ko, ng mismong anak na pinalaki ko. Sa dilim ng bodega, ang amoy ng bigas, beans at dilata ang bumalot sa akin. Narinig ko ang nagmamadaling hakbang sa labas, ang tunog ni Mike at Bea na tumatakbo sa pangunahing pinto, ang tunog ng pag-aayos nila ng damit, nag-iensayo ng pekeng ngiti. Kinuha ko ang telepono ko. Ang asul na ilaw ng screen ay nag-ilaw sa matanda kong mukha, pero puno ng assassination intent. Hindi ako nakaramdam ng kahihiyan sa pagkakatukoy dito. Sa kabaligtaran, nakaramdam ako na parang isang gagamba na tahimik sa web niya, naghihintay na mahulog ang biktima sa bitag. Binuksan ko ang agenda, dumaan sa pangalan, Abogado Cardo, dumaan sa cardiologist, at tumigil sa isang pangalan na hindi ko kinuntak sa loob ng kampo taon. Pero alam kong hindi siya kailanman nagpapalit ng numero. Santiago. Si Manuel San Jose, ang real estate magnate, ang pinakamakapangyarihang tao sa Maynila sa sandaling ito, na pinakiusapan ni Mike ng nakaluhod. Pero para sa akin, siya ay si Manuel lang, ang payat na shoe shine boy, 30 taon na ang nakalipas, ang bata na inampun ko dahil sa awa. Tinuruan ko siyang maghalo, humawak ng kutsara, magbasa ng plano. Ako ang nagbigay sa kanya ng unang kapital para magbukas ng kumpanya. Tinatawag niya akong maestro, master mentor. Nakikita niya ako na parang isang tatay dahil ang kanya ay isang lasing. Nagdraft ako ng isang maikli, direktang mensahe. Benito to Manuel San Jose. Manuel, kumusta ka? Narinig ko na pupunta ka sa isang party sa bahay 28 sa Alabang. Nandito rin ako, pero ikinulong ako ng anak ko sa pantry ng kusina dahil takot siyang dumihan ko ang mga mata mo. Sabi niya, isa akong matanda. Tiningnan ko ang mensahe. Ang hinlalaki ko ay lumutang sa ibabaw ng send button. Ito ang button para i-activate ang atomic bomb. Kapag naipadala na, ang career ni Mike ay mawawala na parang usok. Si Manuel ay isang lalaki ng honor at old school loyalty. Ang pinakakinamumuhian niya ay ang mga traidor at ingrato.
Narinig ko ang kaguluhan mula sa pangunahing lobby. "Oh, Mr. San Jose, isang karangalan para sa aming pamilya." Ang boses ni Bea ay matinis, matamis na parang pulot. "Maligayang pagdating, sir. Maligayang pagdating." Ang boses ni Mike ay nanginginig sa tuwa. "Pumasok po kayo. Maliit lang ang bahay namin pero maganda." "Maganda, oo." Ang boses ni Manuel ay mababa, malalim. "Ang architecture na ito ay parang pamilyar sa akin. Sino ang nagtayo?" "Ako? Ako ang nagdisenyo." Nagkasinungaling si Mike nang walang blink. Sa pagkarinig ko niyan, pinindot ko ang send. Zas, umalis ang mensahe. Ngayon, oras na lang ang kailangan. Sumandal ako sa sako ng bigas, isinara ang mata ko at nagsimulang magbilang. Sa labas sa sala, ang atmosphere ay masigla. Narinig ko ang champagne cork na lumabas. Pop. Palakpakan. "Mr. San Jose," sabi ni Mike na puno ng kumpiyansa ang boses. "Ngayon, gusto kong ipakilala ang isang bagong proyekto." Biglang tumigil ang lahat ng tunog. Isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa lahat. Inisip ko na nag-vibrate lang ang telepono ni Santiago. Para sa mga taong katulad niya, kung nag-vibrate ang telepono, nangangahulugan iyon ng isang mahalagang bagay. "Patawarin ninyo," ang boses ni Manuel ay tumunog, malamig at authoritative. "May mahalaga akong mensahe." Katahimikan sa loob ng 10 segundo. 10 mapanganib na segundo. Maari kong isipin si Manuel na nagsuot ng reading glasses, binabasa ang mensahe. Inisip ko ang makapal niyang kilay na nag-iipon at pagkatapos ay ang mukha niya na naging pula sa galit. Crash. Ang tunog ng baso na nabasag sa sahig. May naghagis lang ng baso sa sahig. "Sir, Mr. San Jose? Ano ang nangyayari?" Ang boses ni Bea ay nanginginig. "Mike!" Ang ugong ni Manuel ay tumunog na parang kulog, na parang nanginginig ang buong bahay. "Sabi mo ikaw ang nagdisenyo ng bahay na ito?" "Ito, oo." "Bakit, sir?" "Ikaw ay isang sinungaling," sigaw ni Manuel. "At isa ka pang hamak na tao." "Sorry, sir. Magtanong ako sa iyo." Binigkas ni Manuel ang bawat salita. Ang boses niya ay naging matigas, mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. "Nasaan ang maestro ko?" "Maestro, sir?" Nauutal si Mike. "Dito, alta sosyedad lang ang narito, sir. Nagtatanong ako tungkol kay Roberto, ang maestro ko, ang taong nagturo sa akin humawak ng unang kutsara, ang pangalawa kong ama," sigaw ni Manuel. "Nagpadala siya sa akin ng mensahe na nagsasabing nandito siya sa bahay na ito at ikinulong mo siya na parang isang aso." Ang bulungan ay nagsimulang lumabas sa buong sala. Nagbulungan ang mga bisita. "Ano? Ang tatay ni Mike ay ang maestro ni Santiago?" "Diyos ko, inisip ko na albanyil lang ang tatay niya. Si Santiago rin ay nagsimula bilang albanyil." "Mike." Lumapit si Manuel. Ang mga sapatos niya ay humahampas sa sahig. Klak-klak ng may pagbabanta. "Saan mo siya itinago? Hinahamak mo siya, di ba? Takot kang dumihan niya ang mga mata ko, di ba? Alam mo ba na kung hindi dahil sa mga chip niyang kamay, nagpapalis pa rin ako ng sapatos sa kanto?" "Mokoso, brat." "Hindi ko alam." "Ako." Natahimik si Mike. "Buksan ang pinto ng bodega." Inutusan ni Manuel ang mga bodyguard niya. "Baligtarin ang bahay na ito. Hanapin ang maestro agad." Narinig ko ang mga hakbang na tumatakbo ng malakas patungo sa kusina. Inayos ko ang kwelyo ng polo ko, inalog ang alikabok sa sleeve ng jacket ko. Tumayo ako ng tuwid. Dumating na ang oras para lumabas sa liwanag. Hindi bilang isang matandang hinamak, kundi bilang isang haring bumabalik. Ang pinto ng bodega ay nag-vibrate at pagkatapos ay bumukas ng malakas sa isang sipa. Ang liwanag ay pumasok ng biglaan. Sa harap ko ay si Manuel, kasing laki at kasing lakas pa rin gaya ng dati. Pero ang mukha niya ay nabura dahil sa emosyon at pagsisisi. Sa likuran niya ay si Mike at Bea na walang dugo ang mukha. Nakita ako ni Manuel, wala siyang sinabi. Itinulak niya ang mga bodyguard palayo. Ang pinakamayamang tao sa syudad, sa mahal niyang Italian suit, ay pumasok sa masikip at maalikabok na bodega at sa harap ng tingin ng lahat, lumuhod si Manuel. Kinuha niya ang kamay kong may kalyo, ang kamay na hinamak lang ng anak ko na madumi.
at magalang na inilagay sa noo niya. Maestro, sabi ni Manuel na nasasakal ang boses. Patawarin ninyo ako, maestro. Huli ako. Tiningnan ko sa ibabaw niya. Ang oras ay parang tumigil sa masikip na bodega na mabaho sa bigas at spices. Si Manuel, ang taong kailangang respetuhin ng buong Maynila, ang taong sa isang pagbahing lang ay nanginginig ang real estate market, ay nakaluhod sa isang paa sa malamig na sahig. Ang mahal, handmade niyang Italian suit ay puno ng alikabok na hindi ko sinasadyang itinapon mula sa mga sako, pero hindi siya nag-abala. Itinaas niya ang kamay kong may kalyo at pinindot sa noo niya. Iyan ang pinakamataas na paggalang na maaaring ibigay ng isang Filipino sa kanyang ama o mentor. Tumayo ka, anak, sabi ko na may husky na boses, pero umalingaw-ngaw sa nakamamatay na katahimikan. Kung magpapatuloy ka niyan, sisirain mo ang suit mo na $5,000 at hindi gusto ng anak ko ang dumi. Tumayo si Manuel ng dahan-dahan. Hawak pa rin niya ang kamay ko ng mahigpit, hindi ito binibitawan. Lumingon siya para harapin si Mike at Bea, dalawang ribulto ng bato na nililok ng kamangmangan. Ang tingin ni Manuel ay nagbago ng mas mabilis kaysa sa klima. Kung sa pagtingin sa akin ay mainit at magalang, sa pagtingin kay Mike ay malamig at walang awa. Mike, tinawag ni Manuel ang anak ko sa pangalan niya. Hindi ito sigaw, kundi isang bulong na puno ng pagbabanta. Sabi mo sa akin na umalis ang tatay mo sa probinsya niya. Ako, itong Ginoo, nauutal si Mike. Ang mga butil ng pawis ay tumubo sa noo niya, dumadaloy at sinisira ang manipis na make-up na ginagamit niya para magmukhang maganda sa mga litrato. Takot lang ako na istorbohin ng tatay ko si Sir. Istorbohin ako? Nagpakawala si Manuel ng mapanuksong tawa, isang tuyong tawa. Itinaas niya ang kamay ko ng mataas na parang isang referee na nagdeklara ng nanalo sa isang laban ng boxing. Tingnan ninyong mabuti lahat, sabi ni Manuel ng malakas, nakikipag-usap sa multitude ng mga bisita na nagkakagulo sa pinto ng kusina. Ito ang mga kamay ni Benito, si Maestro Benito. Ibinuklat niya ang palad ko, inilalantad ang magaspang na mga kalyo, ang mga peklat na magkabila, ang magaspang at baluktot na mga buko. Bea! Biglang sumigaw si Manuel na nagpatalon sa manugang ko. Sabi mo, madumi ang mga kamay na ito, di ba? Sabi mo cheap, di ba? Binuksan ni Bea ang bibig niya, pero walang salitang lumabas. Umikli ang leeg niya, mukhang maliit at kaawa-awa sa nagniningning niyang evening gown. Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay, nagpatuloy si Manuel na may boses na bakal. 30 taon na ang nakalipas, noong ako ay isang shoeshine boy lang na punit-punit sa kanto ng Ayala, ang mga kamay na ito ang nagtaas sa akin. Ang mga kamay na ito ang nagturo sa akin na ihalo ang semento para hindi mag-crack, ilagay ang unang ladrilyo ng tuwid. Ang lalaking ito ang nagpahiram sa akin ng unang piso para bumili ng semento habang ang sarili kong ama ay ginastos ang lahat ng pera sa alak. Tiningnan ni Manuel ng diretso sa mata si Mike. Ang ako ngayon, ang 50% ay dahil sa pagsisikap ko at ang iba pang 50% ay dahil kay Maestro Benito. Nakikita ko siya na parang isang ama. At ikaw, lumapit si Manuel na nagpaatras kay Mike ng 2 hakbang, tumatama sa refrigerator. Ikaw ang anak niya sa dugo at naglakas loob kang ikulong siya sa bodega, na parang isang scabby dog. Walang hiya. Nagkamali ako. Sorry. Nanginginig si Mike. Ang mga luha ay nagsimulang lumabas. Hindi ito luha ng pagsisisi. Alam ko iyon ng mabuti. Ito ay luha ng takot sa pagkakita na ang ginto niyang pagkakataon para magnegosyo ay nawawala na parang usok. Huwag kang humingi ng sorry sa akin, umugong si Manuel. Lumuhod ka at humingi ka ng sorry sa tatay mo. Tumingin si Mike sa paligid. Ang multitude ng mga bisita, ang mga partners na iyon, ang mga sikat na taong iyon, ang mga taong gusto niyang i-impress, ay tumingin sa kanya ng may pagkamuhi. Ang public humiliation na ito ay mas masakit kaysa sa latigo. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang 2 niyang tuhod ay tumama sa sahig. Ibaba niya ang ulo niya sa harap ko. Tiningnan ko ang anak ko na nakaluhod sa mga paa ko. Noong nakaraan, lumuhod ako para itali ang sintasan niya. Ngayon, lumuhod siya na pinilit.
Wala akong naramdamang kasiyahan sa puso ko. Naramdaman ko lang ang isang napakalaking vacuum. Ang mga pundasyon na ito ay hindi lang nag-crack, nagkahiwa-hiwalay na. Inalis ko ang kamay ko mula sa kay Manuel. Hindi ko gusto na makita ang eksenang ito ng kahit isang minuto pa. Tumayo ka, Mike, sabi ko na may malamig na boses. Tumigil ka na sa paggawa ng clown. Lumuluhod ka, pero hindi sumasailalim ang puso mo. Ang mga tuhod mo ay tumatama sa sahig, pero ang ilong mo ay nakaturo pa rin sa langit. Tumayo si Mike ng clumsily, nakayuko ang ulo, hindi naglakas loob na tingnan ang sinuman. Si Bea ay nagtatago sa likod ng asawa niya, maputla na parang isang multo, naglalaro sa kwintas niya ng peking perlas, na parang gusto niya itong sirain. Inalog ni Manuel ang alikabok sa balikat ko, isang galaw na sobrang attentive na nagpatigil sa paghinga ng mga nasa paligid. Maestro, sabi ni Manuel na pinalambot ang boses, umalis na tayo. Ang lugar na ito ay hindi ka deserve. Iniimbitahan kita sa Pujol Wildflower. Iinom tayo ng masarap na tequila na gusto mo. Teka, sabi ko, hindi pa ako pwedeng umalis. Ang play na ito ay katatapos lang ng curtain ng unang act. Kulang pa ang pangalawa at pangatlo. Umalis ako sa kusina at pumasok sa marangyang sala. Ang multitude ay automatikong bumukas, nagbibigay daan sa akin na parang isang victorious general na bumabalik mula sa labanan kahit nasuot ko pa rin ang luma kong damit na may batik ng pintura. Tumayo ako sa gitna ng sala sa ilalim ng nagniningning na crystal chandelier. Tiningnan ko ang paligid sa mga mukha ng alta sosyedad na puno ng curiosity. Mga Ginoo, itinaas ko ang boses ko ng malinaw at umalingaw-ngaw nang walang panginginig ng katandaan. Sabi ng anak ko na albanyil ako. Tama siya, albanyil ako. Itinaas ko ang mga kamay kong may kalyo. Pero, alam ba ninyo, ang tower sa BGC na pinupuntahan ninyo para uminom ng kape at tingnan ang landscape, ako ang nag-ayos ng mga pundasyon. Ang skyway na ginagamit ninyo bawat umaga, ako ang nagtali ng bakal. Kahit ang lugar na ito sa Alabang, 40 taon na ang nakalipas ay isang marsh. Kami, ang mga taong katulad ko, ay pumasok sa putik para itanim ang mga piles. Para magkaroon kayo ng matibay na lupa, para itayo ang mga mansyon ninyo. Tiningnan ko si Mike na lumabas sa sala at nakayuko sa isang sulok. Itinayo ko ang buong syudad na ito, pero nabigo ako na itayo ang pinakamahalagang obra, ang humanity ng anak ko. Ang bulungan ay tumaas. Ang mga tingin kay Mike ay hindi na lang pagkamuhi, ito ay boycott. Sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, ang loyalty ay supreme. Ang isang ingrato sa kanyang ama at na maestro pa ng hari ng real estate, si Santiago, ay socially dead. Tatay, binitawan ni Mike ng mahina. Tatay, huwag mo nang sabihin pa. Nawala na ang lahat ng reputation ko. Reputation? Ngumiti ako ng may kapaitan. Anong reputation pa ang natitira sa iyo para mawala? Pero hindi ako pumunta dito para magyabang sa mga tagumpay ko. Pumunta ako para magbigay ng regalo. Lumingon ako kay Bea na sumusubok na humalo sa mga tao para magtago. Bea, tinawag ko siya sa pangalan niya. Nasaan ang regalong dinala ko? Napatalon si Bea. Ang mukha niya ay maputla na parang isang bangkay. Alam niya kung ano ang sinasabi ko. Ang kahon na iyon, nauutal si Bea. Tiningnan niya si Manuel nang may mata ng daga at sa pagkakita sa matalim na tingin ng bilyonaryo sa kanya, nanginginig siya ng mas lalo. Ako, hindi sinasadya na ano, sabi ni Manuel. Hindi sinasadya na tinapon mo ang regalo ng maestro. Hindi. Mabilis na namagitan si Mike na sumusubok na iligtas ang sitwasyon. Sigurado na itinago ni Bea, di ba, love? Itinago mo sa closet, di ba? Umiling ako. Hindi mo kailangang magsinungaling, anak. Nakita ko. Bea, itinapon mo sa trash bin ng kusina, ang smart trash bin na iyon. Ang buong sala ay nagulat. Itapon ang regalo ng father-in-law sa basura sa mismong mukha niya. Iyan ay isang act ng hayop. Ako, sorry. Nagsimulang umiyak si Bea. Ang luha ay dumaloy sa maskara niya. Ang dumi kasi ng kahon. Inisip ko na basura iyon. Oo, marumi ang wrapper.
Tumango ako na naglalakad ng dahan-dahan patungo sa Italian leather sofa. Umupo na parang isang tunay na boss. Pero tinuruan ako ng mga negosyante, huwag mong husgahan ang value sa pamamagitan ng wrapper. Tiningnan ko ang relo ko. Ang garbage truck sa Alabang ay karaniwang dumadaan ng 8:15 ng gabi. Ngayon ay 8:20. Kinagat ko ang dila ko ng may awa. Sayang, walang puto sa kahon na yon. Tiningnan ko ng diretso sa mata si Bea at pagkatapos ay lumipat kay Mike. Binitawan ko ang bawat salita ng dahan-dahan na parang naglalagay ng bawat ladrilyo. Sa loob ay may bank check na nagkakahalaga ng 30,000, 30 milyong piso. 30,000! Sigaw ni Mike na malaki ang mata na parang may sumasakal sa kanya. 30,000! Matinis na sigaw ni Bea na tumigil agad sa pag-iyak. Nagbibiro ka ba, tatay? Saan mo kinuha ang ganong karaming pera? At nagpatuloy ako nang hindi nag-abala na sagutin siya. Isang set ng mga susi, ang mga susi ng penthouse sa 25th floor ng Torre sa BGC, ang apartment na laging pinapangarap mo, Mike. Ang hangin sa silid ay parang nasipsip. Lahat sila ay hindi huminga. 30,000 at isang penthouse. Isang napakalaking kapalaran at katatapon lang sa basura. Hindi! Sigaw ni Bea na may nakakabaliw na iyak. Wala na siyang pakialam sa image niya bilang eleganting ginang. Lumingon siya at tumakbo ng desperado patungo sa kusina. Ang tunog ng takong niya na humahampas sa sahig, clock, 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 ay tumunog na puno ng panik. Tumakbo rin si Mike sa likod ng asawa niya. Bea, hanapin mo sa basura. Ang lahat ng curious na bisita ay pumunta rin sa pinto ng kusina para tingnan ang show. Nanatili akong tahimik sa sofa. Nagsindi ako ng sigar na kinuha ko lang sa mesa ni Mike. Tumayo si Manuel sa tabi ko at binigyan ako ng lighter. Mula sa kusina ay narinig ang mga ingay ng mga bagay na nahuhulog, ng mga tao na naghahanap at desperadong sigaw. Walang laman. Maria, nasaan ang trash bag? Ang boses ni Bea ay naging hissing. Ma'am, kadarating lang ng truck. Dinala na nila, ma'am. Ang nanginginig na boses ng katulong. Diyos ko! Tumakbo si Bea pabalik mula sa kusina na may mancha ng grasa at tira ng sauce ng basura ang mga kamay at paa. Tumakbo siya palabas ng pangunahing pinto. Binuksan ito ng malapad at tumakbo sa kalye. Tumigil, garbage truck, tumigil. Pero sa labas, tanging ang silbido lang ng hangin at ang malamig na dilim. Ang garbage truck ay malayo na, dala ang mga pangarap nila ng kayamanan sa landfill ng syudad, kung saan siguro aabutin pa ng taon bago nila ito mahanap o na-shred na at naging paper pulp. Nanatili si Mike na nakasandal sa doorframe ng kusina, dahan-dahang dumulas pababa sa sahig. Ang mukha niya ay disjointed, katatapos lang niyang mawala ang isang kapalaran dahil lang sa kayabangan ng asawa niya at sa sarili niyang kahinaan. Huminga ako ng sigar, ang usok ay masakit pero nakakapresko. Iyan ang aral numero 1, sabi ko kay Manuel. Ang pera ay hindi kailanman mananatili sa taong hindi marunong magpahalaga sa pinagmulan nito. Gumapang si Mike mula sa pinto ng kusina patungo sa sala. Mukha siyang mas kaawa-awa kaysa sa isang binugbog na aso. Tiningnan niya ako ng may mata ng pagmamakaawa. Tatay, bulong niya na basag ang boses. Tatay, bakit hindi mo sinabi dati? Bakit mo nilagay sa lumang kahon na yon? 30,000. Tatay, may utang ako hanggang leeg. May pera ka pa ba? Tatay, iligtas mo ako. Hindi pa siya nagigising. Iniisip pa rin niya na ako ay isang ATM. Masakit sa kanya ang pera. Hindi siya nagsisisi sa pagpapaalis sa akin. Pera. Ngumiti ako ng may paghamak. Tapos na. Iyon lang ang lahat ng mayroon ako. Plano kong ibigay sa iyo para muling itayo ang buhay mo, pero itinapon mo. Pero may bahay ka pa. Ibenta mo ang lumang bahay, tatay. Tulungan mo ako. Kinansela ni Santiago ang kontrata. Patay na ako. Gumapang si Mike hanggang sa mga paa ko, humahawak sa binti ng pantalon kong may batik ng pintura. Mahal mo pa ako, di ba? Tiningnan ko ang anak ko na nakaluhod na nagmamakaawa ng pera. Pagmamahal. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero ang pagmamahal ng isang ama sa sandaling ito ay hindi ang pagbibigay ng matamis. Ito ay ang paggamit ng sinturon.
Mahal kita, sabi ko ng mahina. Kaya naghanda ako ng pangalawang regalo para sa iyo. Ang regalong ito ay hindi umalis sa basura. Ipinadala ito sa email. Email? Nalito si Mike. Kinuha ko ang telepono ko, dinayal ang numero ni Cardo, inilagay ang speakerphone at inilagay ang telepono sa ibabaw ng glass table sa tabi lang ng kalahating tapos na baso ng alak. Tut. Hello Benito? Ang boses ni Cardo ay tumunog ng malakas, puno ng emosyon ng isang abogado na nanalo lang ng malaki. Handa na ang lahat, matandang kaibigan. Hawak ko ang dokumento dito. Cardo, sabi ko nang hindi inaalis ang tingin kay Mike. Bigyan mo ng magandang balita ang anak ko. Hello Mike. Ang boses ni Cardo ay naging formal, malamig. Ako ang representative lawyer ng kliyente ko, si Mr. Benito. Ipinaalam ko sa iyo, alas 8:05 ngayong gabi, ang kliyente ko, si Mr. Benito, ay opisyal na nakumpleto ang proseso para bilhin ang kabuuan ng incoverable debt ng kumpanya ng Mike and Partners at ang mga personal mong utang sa BDO and Metrobank. Kumunot ang noo ni Mike nang hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Bilhin ang utang? Ano ang ibig sabihin? Binayaran ni tatay ang utang ko? Mike, nagpakawala si Cardo nang mapanuksong tawa sa telepono. Ang pagbili ng utang ay nangangahulugan na ang mga karapatan ng kreditor ay inilipat mula sa bangko kay Mr. Benito. Sa ibang salita, sa kasalukuyan, si Mr. Benito ang nag-iisang kreditor mo. Ang kabuuang halaga ng capital at moratory interest hanggang ngayon ay 6,300,000 piso, 6,300,000, higit sa 115,000 USD. Ang mukha ni Mike ay naging kulay abo at nagpatuloy si Cardo sa boses ng Mace. Bilang bagong kreditor, hinihingi ni Mr. Benito na i-activate ang immediate repayment clause dahil sa paglabag ng tiwala. May 24 oras ka para bayaran ang kabuuang halaga. Kung hindi, magpapatuloy kami na kumuha ng mga ari-arian bilang guarantee. Kumuha ng ari-arian? Nauutal si Mike. Anong ari-arian bilang guarantee? Lahat ng mayroon ka, sagot ko sa halip ni Cardo. Ang BMW sa labas, ang mga stocks ng kumpanya at lahat ng luxury na binili mo at ng asawa mo gamit ang hiniram na pera. Tatay! Sigaw ni Mike na tumayo sa isang talon sa total panic. Anong laro ito? Ikaw ang tatay ko. Kukunin mo ba ang ari-arian ng sarili mong anak? Oo, tumango ako na naglalabas ng usok ng tahimik. Ako ang tatay mo pero ngayon ako ang creditor mo. At sa negosyo, walang blood ties, relasyon lang, pera, merchandise. Lumapit ako, tinitingnan siya ng malalim sa mata. Kanina lang, sinabi mo na cheap ako at hindi bagay sa level mo bilang negosyante, di ba? Mahusay. Ngayon, naglalaro ako sa ilalim ng mga patakaran ng mga negosyante. Magbayad ka, Mike. Ang buong sala ay nasa ganap na katahimikan. Hindi huminga ang mga bisita na pinagmamasdan ng brutal na drama na ito. Si Manuel ay cross-armed, tumatango sa pag-apruba. Naiintindihan niya kung ano ang ginagawa ko. Alam niya na kung minsan, kailangan sunugin ang kagubatan para tumubo ang mga bagong puno. Si Mike ay nakatayo doon, nanginginig na parang basang aso. Si Bea ay kararating lang mula sa garden na mabaho sa basura at sa pagkarinig sa balita, bumagsak siya sa sofa na umiiyak ng walang boses. Wala akong pera, bulong ni Mike. Alam mo na wala akong pera, tatay. Ang lahat ng cash ay inilagay ko sa party na ito. Wala kang cash? Nagtaas ako ng kilay. Kung gayon, magbayad ka sa species. Itinuro ko ang kaliwang pulso ni Mike. Ang Rolex Submariner na iyon, tanggalin mo. Hinawakan ni Mike ang pulso niya na tinatakpan ang relo. Tatay, ito. Hindi ko ito tinatanggal. Ito ang imahe ko. Imahe ko ang mga pulainas mo. Sumigaw ako ng malakas na hinahampas ang mesa at pinatalo ng baso ng alak. Binili mo iyan noong Mayo gamit ang pera na ipinahiram ko sa iyo para bayaran ng payroll. Niloko mo ako. Ginamit mo ang pera ng pawis at luha ko para bilhin ang relo na iyon para magyabang. Tanggalin mo na ngayon din. Tanggalin mo, Mike. Namagitan si Manuel na may malamig na boses na sumusuporta sa akin. Huwag mo akong pilitin na hilingin sa mga bodyguard ko na tulungan kang tanggalin iyan. Nanginginig si Mike na dumadaloy ang luha. Dahan-dahan niyang binitawan ang clasp ng gintong relo
ang simbolo ng pekeng tagumpay na sobra niyang sinasamba. Inilagay niya ang relo sa glass table, itinutulak ito sa akin. Mabuti! Kinuha ko ang relo na sinuri ito sa ilalim ng ilaw. Sigurado, makakakuha ako ng 500,000 para dito. Ibabawas ito sa interest ngayong buwan. Nagpatuloy ako na itinuturo ang bintana. Ang BMW Series 5 sa labas. Nasaan ang mga susi? Tatay, ginagamit ko ang kotse na iyon para makita ang mga client. Nagmakaawa si Mike. Wala ka ng client, pinutol ni Manuel. Kadarating lang ng mensahe ko sa Association of Constructors. Simula bukas, walang sino man sa Maynila ang maglalakas loob na pumirma ng kontrata sa iyo. Ang isang masamang anak ay hindi deserve na maging partner ng sino man. Ang deklarasyon ni Manuel ay parang ang huling stab na pumutol sa lahat ng pag-asa. Ganap na bumagsak si Mike, isinilid niya ang kamay niya sa bulsa, kinuha ang susi ng kotse at inilagay sa mesa sa tabi ng relo. Inipon ko ang lahat. Ang relo, ang susi ng kotse, inilagay sa bulsa ng luma kong leather jacket. Kulang pa ang isang bagay, sabi ko na tumatayo. Tiningnan ko ang paligid ng marangyang mansion. Ang bahay na ito, itinaas ni Bea ang ulo niya na namamaga ang mata. Ang bahay ay amin. Binili mo ito para sa amin, ang mga papel. Mga papel? Tumawa ako ng malakas. Pumirma na ako ng transfer deed. Hindi. Hawak ko pa rin ang orihinal na file at kinansela lang ni Cardo ang transfer order ngayong umaga. Naglakad ako hanggang sa tumayo sa harap ng mag-asawa. Ang bahay na ito ay nananatili sa pangalan ko. Ako ang legal na may-ari at bilang may-ari ng bahay, hindi ako nagbibigay ng welcome sa mga taong may masamang espiritu sa ari-arian ko. Itinuro ko ang pinto. Labas sa bahay ko. Ngayon din, tapos na ang party. Ang multitude ng mga bisita ay nagsimulang umalis ng magulo. Ayaw nilang masangkot sa skandal na ito. Sa loob lang ng 5 minuto, ang malaking sala ay natira lang sa akin, si Manuel, at 2 tao na nasa ruin na nakatayo sa gitna ng mga debris ng buhay nila. Tatay, saan kami pupunta ngayon? Ngayon ang Pasko. Humikbi si Mike. Pumunta kayo para tumira sa ilalim ng tulay, sabi ko na tinalikuran sila. O pumunta kayo para maghukay sa trash bin na iyon. Sino ang nakakaalam? Baka makahanap kayo ng kahon ng karton para takpan ang sarili ninyo sa ulan. Lumingon ako kay Manuel. Umalis na tayo, anak. Dalhin mo ang maestro mo para uminom. Sobrang baho dito sa hypocrisy. Hindi ako makahinga. Tinulungan ako ni Manuel na maglakad patungo sa pangunahing pinto. Iniiwan ang nakakabaliw na sigaw ni Bea at ang nakamamatay na katahimikan ni Mike. Ngayong gabi, walang regalo ng Pasko, parusa lang. Ang mabigat na pinto ng oak ng mansion ay isinara ng malakas sa likuran ni Mike at Bea. Ang tunog ng automatic deadbolt ay tumunog na may clack na parang tunog ng isang vertebra na nabali. Sa labas, ang gabi ng Maynila ay sobrang lamig. Ang hangin ay pumasok sa pagitan ng mga decorative palm trees, sumisigaw paminsan-minsan. Ang dalawa na sandaling nakalipas ay ang mga host ng party, ngayon ay nakayuko sa malamig na sidewalk, walang coat, walang wallet, walang kotse. Yakap-yakap ni Bea ang mga hubad niyang braso, nanginginig ang mga ngipin. Ang runny makeup niya ay nagpapamukha sa kanya na isang clown na inabandona pagkatapos ng show. Kasalanan mo, sigaw ni Bea, sumusugod para kalmutin ang dibdib ni Mike. Lahat ng ito ay kasalanan mo dahil sa pagiging isang mahinang asawa. Bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Bakit mo hinayaan na kunin ng matandang iyon ang lahat? Nanatiling petrified si Mike. Tiningnan niya ang saradong pinto, kung saan ang mainit na ilaw ay sumisingaw pa rin sa mga bitak ng bintana. Katatapos lang niyang itapon mula sa paraiso na inisip niyang kanya. Tumahimik ka! Inalis ni Mike ang kamay ng asawa niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naglakas loob siyang sumigaw kay Bea. Dahil itinapon mo ang kahon, 30,000, itinapon mo ang buong kapalaran namin sa basura. Kung hindi ka lang mayabang, kung hindi mo lang hinamak ang tatay ko dahil mabaho, ngayon, magiging milyonaryo tayo. Naglakas loob kang sumigaw sa akin? Tumakas si Bea na parang isang nasaktan na beast. Ikaw ay isang kept man. Nagpakasal ako sa iyo dahil inisip ko na may future ka.
Sino ang magsasabi na ikaw ay anak lang ng isang matandang albanyil na may galit? Aalis ako. Uuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Lumingon si Bea na natitisod sa heels niya patungo sa pinto ng subdivision. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang mga magulang niya ay mga vain din. Tatanggapin ba nila ng bukas ang mga braso ang isang anak na walang pera, na may asawa na bangkarote at boycotted ng buong alta sosyedad? Hindi hinabol ni Mike ang asawa niya. Hayaan niya ang sarili niya na umupo sa malamig na sidewalk. Tiningnan niya ang walang laman na kaliwang pulso niya, kung saan dati ay naghari ang gintong Rolex. Ngayon, mark lang ng maputlang balat ang natira, ang bakas ng isang panahon ng hiniram na kaluwalhatian. Kinuha niya ang telepono niya. Sa swerte, hindi kinuha ng tatay niya ang cellphone niya. Naisip niyang tawagan ang mga kumpadres niya, ang mga brother in life or death sa mga inuman. Ang numero na iyong tinawagan ay hindi available. Ang numero ay busy. Na-block ng user na ito ang numero mo. Ang balita ay lumilipad ng mas mabilis kaysa sa sunog sa gubat. Ang deklarasyon ni Manuel sa party ay nakarating na sa buong syudad. Walang sino man ang gustong makipag-ugnay sa isang taong vetted ng hari ng real estate. Tiningnan ni Mike ang itim na screen ng telepono niya. Napagtanto niya na siya ay nasa gitna ng isang disyerto, kahit na may libu-libong ilaw sa paligid niya. Habang nanginginig si Mike sa kalye, nakaupo ako sa komportabling Rolls-Royce Phantom ni Manuel. Hindi agad umandar ang kotse. Nagpark kami sa isang discreet na sulok. Pinagmamasdan ang tragicomic drama sa pinto. Ang chauffeur ni Manuel ay nag-serve sa akin ng isang baso ng extra-aged tequila. Ang amber liquid ay bumaba sa lalamunan ko ng mainit. Tinataboy ang lamig sa puso ko. Maestro, sabi ni Manuel na nag-iisip, hindi ninyo ba inisip na sobra kayong hard? Maingat kong inalog ang baso, tinitingnan ang mga patak ng likor na dumidikit sa kristal. Hard? Ngumiti ako ng may kapaitan. Manuel, naalala mo ba ang lumang simbahan sa probinsya na inayos natin noong 95? Ang simbahan na iyon na may mga haligi ng kahoy na kinain ng anay sa loob, pero sa labas, ang gintong pintura ay mukhang maganda. Naalala ko, tumango si Manuel. Kailangan nating alisin ang buong bubong. Eksakto. Noong panahong iyon, umiyak ang pari at hiniling sa amin na iwan ang bubong dahil maganda. Pero ano ang sinabi ko? Sinabi ninyo, kung iiwan natin ang magandang bubong sa ibabaw ng bulok na mga haligi, babagsak iyon at papatayin ang mga parokyano na nagdarasal sa ilalim. Eksakto. Ininom ko ang inumin sa isang gulp. Si Mike ay ang simbahan na iyon. Sa labas ay kaakit-akit. Sa loob ay bulok sa kayabangan. Kung maaawa ako sa kanya at ispoil ko siya, magiging isang assassin ako. Papatayin ko ang human part na natitira sa kanya. Ang pagbagsak sa kanya ngayon ay ang tanging paraan para magkaroon siya ng pagkakataon na muling itayo ang sarili mula sa wala. Kahit masakit, nanatiling tahimik si Manuel. Naiintindihan niya, siya ay laging ang pinakamatalino kong student. Kung gayon, ano ang plano ninyong gawin sa bahay? Tanong ni Manuel. Si Cardo ang bahala sa proseso, sabi ko. Ibenta. Ang perang makukuha ay ibibigay ko sa Orfanato San Jose, Home for the Aged. Sa gayon, ang mga ladrilyo na iyon ay magpoprotekta sa mga grateful na bata at hindi sa isang pares ng walang hiya. Tiningnan ko sa bintana ng kotse. Nandyan pa rin si Mike, nakayuko na parang isang tumpok ng lumang basahan. At ang utang ni Mike ay mananatili, sagot ko ng malamig. Hindi ko siya kukunin ng ari-arian hanggang sa ikulong ko siya, pero hahayaan ko siyang may utang sa akin habang buhay. Bawat buwan, kailangan niyang magbigay ng 30% ng sweldo niya, kahit sweldo ng dishwasher o construction worker, para bayaran ako. Gusto ko na bawat beses na hahawak siya ng barya, maaalala niya ang aral ngayong gabi. Hindi ko siya gustong sirain, gusto kong i-rehabilitate. At ang pinakamahusay na jail para sa rehabilitation ay ang mandatory forced labor. Umalis na tayo, inutusan ko ang chauffeur. Ang Rolls-Royce ay dumulas ng tahimik na parang isang ghost ship. Nang dumaan ang kotse sa harap ng pinto, inilawan ng mga headlights si Mike. Itinaas niya ang ulo niya na sinisikatan ng glare. Nakilala niya ang kotse. Nakilala niya ako na nakaupo sa likurang upuan. Tatay! Tatay! Tumayo si Mike ng biglaan. Sumugod para harangin ang kotse. Huminto agad ang chauffeur.
Tumakbo siya patungo sa bintana ko na hinahampas ang salamin. Pum-pum. Ang mukha niya ay may mancha ng luha at sipon. Mukha siyang eksakto sa 5 taong gulang na bata na umiiyak para sa matatamis. Pero ngayon, wala na akong matatamis para ibigay sa kanya. Tatay, dalhin mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Nagkamali ako. Aalisin ko si Bea. Susundin kita. Hayaan mo akong bumalik sa lumang bahay. Tiningnan ako ni Manuel na naghihintay ng nod para utusan ang mga bodyguard na linisin ang daan, pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Pinindot ko ang baton para ibaba ang salamin, kalahati lang, sapat na para pumasok ang lamig at ang mga reklamo niya, pero hindi sapat para hawakan niya ako. Tatay! Inilagay ni Mike ang kamay niya na sumusubok na hawakan ang akin, pero inalis ko iyon. Mike! Sabi ko nang hindi siya tinitingnan, na nakatingin ng diretso sa harap. Alam mo ba kung bakit ko dinala ang kahon ng sapatos na iyon? Hindi ko alam. Dahil matipid ka. Hindi, umiling ako. Dahil gusto kong ipaalala sa iyo. Ang bawat skyscraper ay nagsisimula mula sa putik. Lumipad ka ng masyadong mataas at nakalimutan mo ang lupa. Oras na para lumapag ka. Pero sobrang sakit, tatay. Nawala ko ang lahat. Mawala? Lumingon ako para tingnan siya sa huling pagkakataon. Sa mata ko, wala nang apoy ng galit. Tanging ang indifference lang ng isang bato. Wala kang kailangang mawala. Lahat ng mayroon ka hanggang ngayon ay akin. Ngayon, binabawi ko iyon. Bumalik ka sa starting line, 0. Sobrang lupit mo, tatay, sigaw niya. Malupit? Ngumiti ako ng bahagya. Kung malupit ako, pinabayaan sana kitang pumunta sa jail para sa credit fraud. Magpasalamat ka sa Diyos na may natitira pa akong huling bakas ng pagmamahal ng Ama para bilhin ang utang mo. Ngayon, umalis ka. Hindi, tatay. Huwag kang umalis. Humawak siya sa gilid ng salamin. Wala na akong sinabing isa pang salita. Pinindot ko ang button para itaas ang salamin. Ang itim na kristal ay dumulas ng dahan-dahan pataas. Pinuputol ang mga sigaw niya, naghihiwalay ng 2 mundo. Sa isang panig, ang init ng kapangyarihan at honor, sa kabilang panig, ang lamig ng late repentance. Napilitan si Mike na alisin ang kamay niya. Nanatili siyang mag-isa sa gitna ng kalye, nakatingin sa marangyang kotse na lumalayo. Ang kotse ay umalis sa marangyang lugar ng alabang, iniiwan ang nagniningning na ilaw ng peking alta sosyedad. Saan ninyo gustong pumunta, maestro? Isang 5-star restaurant? Tanong ni Manuel. Hindi. Bumuntong hininga ako na iniluluwag ang kurbata. Naramdaman kong pagod. Ang revenge, kahit gaano pa man katamis, ay kumukonsumo rin ng sobrang enerhiya. Dalhin mo ako sa palengke, anak. Gusto kong kumain ng pares at isaw. Ngumiti si Manuel. Sa utos mo, maestro. Kalahating oras pagkatapos, sa isang street food stall sa downtown area, may kakatwang eksena na nagpapatigil sa mga dumadaan para tingnan. Isang nagniningning na Rolls Royce na nakapark sa tabi ng isang paresan at ihawan. 2 lalaki, isang matanda na may lumang damit, na may batik ng pintura, isang bata na may Italian suit na nagkakahalaga ng libu-libong dollars. Nakaupo sila sa mga silya ng plastic, kumakain ng pares at umiinom ng Coca-Cola sa bote ng salamin. Walang silverware, walang puting tablecloth, walang jazz music. Tanging ang amoy lang ng masarap na inihaw na karne, amoy ng sibuyas, silantro at ang ingay ng klakson ng syudad. Mas masarap kaysa sa lobster sa bahay ni Mike. Kinagat ko ang pares, ang sauce ay dumaloy sa kamay ko. Dinilaan ko ang daliri ko ng may gana. Tama kayo, maestro, tumawa si Manuel, na humahawak din ng pares gamit ang malinis niyang kamay. Ang lasa ng katotohanan ay laging ang pinakamasarap. Manuel, sabi ko na ibinaba ang boses. Salamat sa iyo ngayong gabi. Kung wala ka, ang obra na ito ay hindi magkakaroon ng perpektong katapusan. Huwag kayong maging mahinhin, maestro. Kayo ang naglagay ng mga pundasyon ko. Ngayon, tinulungan ko lang kayong linisin ang isang defective work. Tiningnan ko ang ex-student ko. Ngayon, isa na siyang magaling na lalaki. May pera siya, may kapangyarihan, pero ang pinakamahalaga, may gratitude siya. Iyan ang wala sa biolohikal kong anak. Malungkot ba kayo, maestro?
Tanong ni Manuel. Malungkot, oo. Umamin ako. Ang maging ama at kailangang sirain ang sarili mong anak gamit ang mga kamay mo. Paano hindi ako magiging malungkot? Pero mas gusto ko siyang makitang umiiyak sa kahirapan at maging isang disenteng tao kaysa makitang tumatawa sa seda na may bulok na kaluluwa. Kinuha ko sa bulsa ko ang isa pang tseke na 30,000. Oo. Ang tseke sa kahon ay isang color copy lang na inimprenta ko. Ang orihinal ay iningatan ko. Matanda ako pero hindi ako senile para itapon ang totoong pera sa isang mapanganib na pusta. Kunin mo ito. Itinulak ko ang tseke patungo kay Manuel. Maestro, binibigay ninyo ba sa akin? Hindi ako kulang sa pera. Hindi ito para sa iyo. Gamitin mo ang prestige mo. Gumawa ka ng isang scholarship fund na tinatawag na NENA para sa mga anak ng mga albanyil na nagdusa ng mga aksidenteng pangtrabaho. Turuan mo silang mag-aral pero huwag mong hayaan na kalimutan nila kung gaano kakalyo ang mga kamay ng mga magulang nila. Kinuha ni Manuel ang tseke na may lumuluhang mata. Tumango siya ng matibay. Sinasabi ko sa aking honor, ang NENA Foundation ang magiging pinakamalaki sa syudad. Ngumiti ako. Tapos na. Ang legacy ko ay ibibigay sa mga deserve nito. Ang dugo ay hindi nagdedesisyon sa hair. Ang character ang nagdedesisyon. Gabi na. Dinala ako ni Manuel hanggang sa pinto ng luma kong bahay sa Tondo. Ang bahay ay nandoon pa rin, madilim at nag-iisa, pero ngayon, naramdaman kong kakaibang mapayapa. Wala na akong burden ng pag-aalala para sa kinabukasan ng isang ingrato na anak. Pinalaya ko ang sarili ko. Bumaba ako sa kotse. Bumaba rin si Manuel para buksan ang pinto ko. Magpahinga kayo, maestro. Bukas magpapadala ako ng isang tao para sunduin kayo para sa medical check-up. Ang puso ninyo ay tumibok ng medyo mabilis ngayon. Ayos lang ako. Hinaplos ko ang balikat niya. Ang puso ko ay magaan na. Bago ako pumasok sa bahay, lumingon ako para tingnan si Manuel. Bigla kong naalala ang imahe ni Mike na tumatakbo sa likod ng kotse kanina, umiiyak ng walang pag-alo. Manuel, sabi ko na may mabigat at malamig na boses na parang hangin sa gabi. Naaalala mo ba kung ano ang unang aral tungkol sa construction na itinuro ko sa iyo? Tumayo si Manuel ng matibay na parang isang sundalo sa harap ng kanyang commander. Oo, maestro. Aral numero 1. Ang pundasyon ay buhay. Kung ang pundasyon ay baluktot, ang tore ay babagsak kahit gaano pa kataas. Tama. Tumango ako na nawawala ang tingin sa dilim kung saan siguro naglalakad-lakad si Mike. Magtatanong pa ako ng isa. Kung matuklasan mo na ang mga pundasyon ay kinain na ng anay sa loob na ang concrete ay naging putik, ano ang dapat gawin ng isang magaling na arkitekto? Dapat ba niyang subukan na magdagdag ng mas maraming semento para iligtas ito? Umiling si Manuel ng lubusan. Hindi sir, kailangan itong sirain. Sirain ng lubusan para huminga ang lupa. Ngumiti ako, isang mapait pero nasisiyahang ngiti. Tama, sayang ang mga pundasyon na tinatawag na Mike ay sobrang bulok. Wala na akong lakas para magtayo ng bago. Maaari lang akong gumawa ng isang huling bagay bilang isang ama. Sirain siya para hindi siya bumagsak sa ibang tao. Lumingon ako, pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Sa labas ang Rolls-Royce ay lumayo na iniiwan ang kalye na desyerto. Natapos na ang bisperas ng Pasko. Walang tawa ng pagtitipon ng pamilya pero may kapayapaan ng hustisya.